class, I'm your instructor, Junel P. Losa, and I will discuss the teaching basic woodworking skills and techniques. And for us to be guided to this lesson, here's the objectives. A. Identify the basic woodworking skills and techniques. Letter B. Evaluate the importance of woodworking skills and techniques. And letter C. Draw on design of woodworking products. Here's the introductions. So, ang pagtuturo ng woodworking ay tungkol sa ligtas na paggamit ng mga pangunahing gamit tulad ng lagare at martilyo, pati na rin ang pagsukat, pagputol at pagdudugtong ng isang kahoy. Layunin nitong bigyan ng kaalaman at kumpiyansa ang mga baguhan na gumagawa ng simpleng proyekto, habang inuuna ang kaligtasan at kasiguruhan. So sa ating pong workplace, kailangan nating uunahin ang ating kaligtasan. Ika nga nila, safety first before anything else. The next, woodworking. Ang woodworking ay isang proseso ng paggawa ng mga gamit at dekorasyong yari sa kahoy, tulad ng cabinet, mesa, instrumento, at mga mangkok. Mahalaga ito dahil ipinapakita nito ang kasanayan sa paglikha ng praktikal at artistikong mga bagay na may pangmatagalang halaga. Totoo naman yon. Kasi nga po kapag ang isang gamit ay yari sa kahoy, ito po ay may pangmatagalang nagagamit natin. Yan next. Woodworking techniques. So ang basic woodworking ay tumutukoy naman po sa paraan tulad ng pagputol, paghulma, pagdugtong at pagtatapos ng kahoy upang makagawa ng nais na mga bagay. Mahalagang matutunan at mahasa ang mga teknik tulad ng paglalagari, pagpiplane, pagrouter at pagpapakinis para sa mas maayos na proyekto. So napakalaga po ang woodworking techniques dahil dito po ay natututunan natin ng iba't ibang techniques para mas maging maganda ang ating magiging produkto. The next, we have 11 woodworking techniques. At unahin na natin ang milling. Ang milling po ay isang proseso ng pagpapakinis ng magaspang na kahoy para maging tamang sukat at hugis. Nagsisimula ito sa pagpapakinis ng isang bahagi gamit ang isang jointer. Tapos po ay pinapalinis ang kabila gamit ang planer. Sa uli, ginagamit ang table saw naman daw para gupitin ang mga gilid at gawing pantay. Ang milling ay hinahanda ang kahoy para sa pagdudugtong. So ito po yung ginagawa ng milling. The next, ito naman po yung kanyang skills. We have a precision in cutting and measuring machine operation. The techniques is a flattening or a jointer, smoothing with a planer, ripping edges with a table saw. The next, the jointing and planing. Milling is the process of smoothing one piece of one edge of woods. It can also be used for creating a rabbets, babels, and a tapers. The planing is a technique for smoothing and thinning woods after joining. Planer ensure the consistent thickness. Hand planer provide a precision with less dust, while electric planers quickly remove larger amount of woods. So andito rin po nilagay ko ang skill and the techniques na atin naman pong makikita sa aking video or presentations. The next, the sewing. So ang sewing po ay ito po ay ginagamitan ng lagare o paggamit ng mga lagare sa woodworking. Ito po ay isang proseso ng pagpuputol ng kahoy ayon sa nais na hugis, sukat o haba. Mahalaga ito sa paggawa ng mga proyekto at maaaring gawin gamit ang iba't ibang klase ng lagare. Depende sa uri ng cut at kahoy na ginagamit. So makikita rin po natin dito na meron pala pong iba't ibang types of saw. Andito na po yung chop saw or sliding compound meter saw, the hand saw, the portable circular saw, the table saw, chin saw, band saw, scroll saw na ating pong pag-uusapan ngayon. So unahin natin ang chop saw or the slicing compound meter saw. So, ang sliding compound meter saw or chop saw ay ginagamit para sa mabilisang pagputol ng kahoy ayon sa sukat
bago ito dumaan sa ibang proseso ng milling. So yun po yung ginagawa ng chop saw. So andito rin po yung skill and techniques niya. So wrap, cutting lumber, angle cuts, quick general sizing for milling. The next, the handsaw. Kung makikita po natin sa picture, ito po ay kadalasan nating ginagamit. Ano po, ito is very common na sa ating mga gumagamit ng mga basic lang na kagamitan sa pagpuputol ng kahoy. So ang handsaw naman po ay magaan, madaling dalhin at hindi kailangan ng kuryente. So yun po yung kagandahan, hindi mo siya kailangan gamitan ng kuryente. Ang western saw naman po ay mas mabigat at nagpuputol sa pamamagitan ng pagtulak, kaya kailangan ng lakas. Ang Japanese saw naman po ay may manipis na talim, nagpuputol sa pamamagitan ng paghila at mas madaling gamitin. So andito rin po yung kanilang skills. Control and precision. The techniques naman po of western saw is push through woods, and then the Japanese saw naman po is pull through woods. The next, the portable circular saw. Ang portable circular saw naman po ay magaan, madaling gamitin at madaling dalhin. Ang pangunahing kalamangan nito ay mabilis magputol kaya mahusay para sa mga mabilisang trabaho. So napakaganda naman po pala ng portable circular saw. Ano po? So ang portable saw po ay mas marami tayong magagawa o mas madali nating mapuputol yung mga kahoy, at ibig sabihin lang po nun, dahil sa mabilis tayong makaputol ng kahoy, mas madami din tayong magagawang product or finished product gamit ang portable circular saw. The next, the table saw. Ang table saw naman po ay isang stationary na circular saw na importante sa mga wood shop dahil sa lakas na pagputol at maraming pwedeng gawin. Karaniwang ginagamit ito sa pagputol ng kahoy ng pahalang at pahaba. Pero pwede rin gamitin sa iba't ibang trabaho gamit ang mga jigs at iba't ibang blades. So ito po natin sinasabi nating stationary. Ito po yung naka-steady lang siya or naka-fix na po siya doon sa ating table. Na ang kailangan na pong galawin yung kahoy instead of the machine or yung saw, ay kahoy po yung gagalawin natin para makat siya. So indito rin po yung skills and techniques niya. Ang skills niya po ay may precision cutting, safety awareness, and then the techniques po is cross cutting, ripping, using jigs and alternate blades. The next, the chinsaw. So yung chinsaw naman po, madalas din natin itong nakikita. Ano po? Ito yung very common naman po dun sa mga nagtatrabaho sa mga bundok o yung mga ngahoy. So, ang chinsaw po ay isang gamit na pangputol ng kahoy na madaling dalhin. Ginagamitan siya ng gasolina, pwede din po ng kuryente o baterya. Magandang gamitin ito sa mabilis na pagputol ng kahoy, paggawa ng mga hugis sa proyekto at pagputol ng mga puno para makakuha ng kahoy. So, may kagandahan siya dahil napapabilis yung gawain natin at mas magpapagaan yung gawain natin. Ngunit meron din siyang epekto sa ating environment kasi nga po ay pagpuputol ng kahoy. Pero wag na natin pag-usapan yon kasi ang pag-uusapan natin kung ano yung kagandahan nila. So, andito rin po yung kanyang skills. Making rough cuts, shaping project, peeling and pruning trees. Yun na nga po, yung pagpuputol ng kahoy. And then the techniques is using a chinsaw, effective, and then the sourcing and preparing woods. The next, the bandsaw. Kung makikita nyo po sa picture, yan po yung itsura ng bandsaw. So, the bandsaw, it's a great for rough, ripping, curve cuts, stop cuts, and resewing. It makes rougher cuts compared to a table saw and comes in a various sizes, making it a versatile for different wood sizes and project complexity. So yun po yung ginagawa ni bandsaw o yun po yung kanyang functions. Andito rin po yung kanyang skills, rough ripping, curve cuts, top cuts, and resewing. The technique is adjusting blade tensions, selecting appropriate blades for materials and cut types. So naiintindihan po ang bandsaw. Okay, the next,
the scroll saw. So, ang scroll saw is a small saw used for detailed cutting, especially for curves and intricate shapes. It's easy to use for projects that requires precise and fine cuts. For example, it can be used to cut out complex pattern in woods for decorative items or a puzzle pieces. So, ito pong scroll saw, maliit lang po siya pero alam natin na may kagandahan siya sa pagka-cuts ng mga kahoy. Kumbaga, meron siyang sinasabi na detailed cutting. Kumbaga, malinis. Napaka-detailed nung dinadaanan ng blades niya or yung saw niya. Ano po? So, napakaganda po ng scroll saw. And so now, I hope you have a lot of learning from me. So, sana magamit niyo po itong video na to sa mga susunod na kabanata ng pag-aaral nyo. So, I hope na may natutunan kayo. Once again, I'm your instructor, Janelle P. Losa, and thank you so much for your very active participation. Thank you.